simulan na natin ang ika-38 istorya. At pagkalipas ng ilang araw, mayroon tayong makikitang griffin na sumisigaw sa itaas ng himpapawid. At ito ay mayroong daladalang mga kahoy habang si Isla ay nakasakay dito at habang sinusundan ito ng iba pang mga griffin na mayroon rin na daladalang mga materyales. Kung saan makikita natin ang patuloy na paglipad ng mga ito sa itaas ng himpapawid papunta sa teritoryo ng mga Pendragon. At pumunta naman tayo sa loob ng teritoryo ng mga Pendragon kung saan ang mga orcs ay mayroon ding hawak-hawak na mga kahoy. At ganoon din pati na rin ang mga centaur. At makikita natin ang pagtutulungan ng mga tao sa pagpapatayo ng isang gusali sa loob ng teritoryo. Kung saan dahil sa mga kaganapan, nasambit ng matanda habang siya ay nakatingala na ito ay kahanga-hanga. At sumang-ayon naman ang lalaki na nasa kanyang tabi at nasambit nito na hindi niya inaasahan na ang maliit na lugar ng York ay magagawa bilang isang lungsod. Kung saan makikita natin ang patuloy na pagmamasid ng mga mamamayan ng lungsod, habang patuloy na ginagawa ang kanilang pasukan at mga gusali sa tulong ng mga orcs at ng mga centaur at pati na rin ng mga tao. At bumalik tayo ng bahagya sa nakaraan, kung saan natanong ni Eren kay Vincent kung ang sagot ba sa problema ng kanilang teritoryo ay napapaloob ba sa kanyang sinabi ngayon lamang, kung saan agad naman siyang sinagot ni Vincent ng oo. At nasambit ni Vincent na sila ay magsasagawa ng malakihang operasyon ng konstruksyon. At dahil sa nasambit nito, napatanong si Eren kung ano ang ibig nitong sabihin. At sinagot naman siya ni Vincent na sila ay magbibigay ng mga trabaho sa mga naghihirap na mga imigrante. At nasambit ni Vincent na sa halip na bigyan nila ang bawat isa sa mga ito ng lupa, mas makakabuti para sa kanila na ipagkatiwala na lang nila sa mga ito ang konstruksyon. At dagdag pa nito na dahil ito ay malakihang operasyon, kakailanganin nila ng libo-libong mga imigrante. At nasambit ni Vincent na dahil sa operasyon na ito, magagawa nilang mapagtipon ang lahat ng mga imigrante sa isang lugar. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Vincent, ito ay labis na ikinatuwa ni Eren. Kung saan nasambit din ito na kung ito ay kanilang gagawin, ang bilang ng mga sundalo na kanilang kinakailangan para maprotektahan ang mga imigrante ay mababawasan din ng husto. At habang ang dalawa ay magkaharap sa lamesa, nasambit ni Vincent na dahil ito ay malakihang operasyon, tiyak din na kinakailangan nila ng iba't ibang mga tao. At dagdag pa nito na ang mga tao ay magtatawag pa ng iba pang mga tao. Kung saan habang si Vincent ay nakatingin kay Eren, nasambit nito na ito ay magiging pagtatatag ng isang lungsod ng kalayaan. Isang lungsod na malaya para sa lahat, kung saan hindi alintana ang pagiging mamamayan, ang lahi o kahit pa ang uri. At dagdag pa nito na kung magiging maayos ang lahat, dadami ang kanilang populasyon na parang mga daga. At bumalik tayo sa kasalukuyan sa teritoryo ng mga Pendragon sa lungsod ng York. At pumunta tayo sa loob ng isang conference hall sa loob ng teritoryo. Kung saan makikita natin na mayroong mga tao na nakamasid habang nagsasalita ang isang lalaki sa harap ni Vincent at Eren at pati na rin ni Luna habang ang mga ito ay nakaupo sa lamesa. At nasambit ng lalaking ito na sa kanyang lupain, mayroong kagubatan sa malapit, kung saan sila ay makakakuha ng magagandang kalidad na mga kahoy. At nagpakiusap ito sa tatlo para sila ay gamitin sa pagpapalawak ng lungsod. At pagkalipas ng ilang minuto, makikita naman natin ang isa pang lalaki na nagsasalita sa kanilang harapan, kung saan nasambit nito na gusto niyang gumawa ng isang bar para sa lahat ng mga manggagawang imigrante, dahil ang alak ay isang pang-araw-araw na gamot. At dagdag pa nito sa harap ng tatlo, na dahil ang mga manggagawa ay magsusumikap, ito ay kinakailangan. At dahil sa mga kaganapan, napaisip si Eren na nakuha na niya ang ibig sabihin ni Vincent sa sinabi nito na ang mga tao ay magtatawag pa ng iba pang mga tao. At bumalik muli tayo sa nakaraan kung saan si Vincent at Eren ay nag-uusap, kung saan nasambit ni Vincent na kung mayroong sapat na mga tao, ang pangangailangan para sa mga negosyo ay tataas. At dagdag pa nito kay Eren na ito ay ang pinaka-importanteng bagay simula ngayon. At habang magkahawak ang dalawang kamay nito, nasambit ni Vincent na dahil ang mga negosyante ay magtitipon sa kanilang teritoryo. Kailangan ni Eren na gumawa ng mga kontrata sa kanila. At bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan habang si Eren ay nakaharap sa nagtitipon ng mga negosyante sa loob ng conference hall, nasambit nito na siya ay nagpapasalamat dahil sa kanilang pagpunta. At nasambit nito na ang lungsod ng York ay isang malayang lungsod na hindi nagdidiskrimina ng lahi, uri o nasyonalidad.
At habang binubuksan ni Luna ang isang sako na nasa itaas ng lamesa, nasambit ni Eren na kung gusto nilang magnegosyo sa kanilang teritoryo, mayroong isang batas na kailangan nilang sundin. Kung saan pagkatapos na mabuksan ni Luna ang sako, umapaw papunta sa lamesa ang mga gintong barya na mayroong tatak ng mga Pendragon. At habang ang mga gintong barya na ito ay nasa harap ni Eren sa lamesa, nasambit nito na kinakailangan nilang gamitin ang mga gintong barya ng Pendragon. Kung saan dahil sa nasambit ni Eren, ito ay labis na ikinagulat ng mga negosyante. At muli tayong bumalik sa pag-uusap ni Eren at ni Vincent sa nakaraan. Kung saan natanong ni Eren kay Vincent kung ano ang ibig nitong sabihin na sila ay gagawa ng sarili nilang bagong pera. At sinagot naman siya ni Vincent na paniguradong hindi ito papayagan ng imperyo, subalit kung gagawin ito ng mga Pendragon ngayon, ito ay posible. Ito ay dahil sa laban ni Eren sa Leos kung saan nagawa nitong makuha ang pasasalamat ng ikalawang prinsipe ng imperyo na si Ian. At dahil nagawa din itong mahuli ang nasa likod ng pagtangkang asasinasyon sa unang prinsipe sa Sisak. At dahil ang nasa likod nito ay ang Sea Dragon King, para sa paglaban sa pamilya ng Arangis, ang pagpapalakas ng mga Pendragon ay kinakailangan. Kung saan dahil sa mga sinabi ni Vincent, si Eren ay napatingin na lang sa kanya. At nasambit din ni Vincent na dahil sa mga nagawa ni Eren, ang imperyo ay walang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanila. At dagdag pa nito na kung ang pera na kanilang gagawin ay pwedeng maipagpalit sa pera ng imperyo, ang impluwensya ng mga Pendragon ay mas lalong lalaki. At nasambit ni Vincent na para maabot ni Eren ang kanyang mga kinakailangan na makamit sa imperyo, kailangan pa nito ng marami pang lakas. Kung saan bigla na lang bumalik sa alaala ni Eren noong ipinalabas nito ang nag-aapoy nitong kulay asul na aura sa harap ni Count Saerod, at nasambit nito na kung ang imperyo ay aatakihin ng mga tao sa Sisak, kailangan nilang tiisin ang kanyang agresyon, dahil lalabanan niya ang mga ito. At si Eren ay bigla na lang napayuko, kung saan hinawakan niya ng mahigpit ang dalawa niyang kamay, at nasambit nito na si Vincent ay tama. Subalit dagdag pa nito na kahit gaano pa kadami ang mga minahan sa kanilang teritoryo, hindi ito sapat para magawa ang lahat ng mga gintong barya. At dahil sa mga nasambit ni Eren, si Vincent ay bigla na lang natigilan sa kanyang kinauupuan habang magkahawak din ang kanyang dalawang kamay. Nang bigla na lang siyang napatawa ng malakas sa harap ni Eren. Kung saan ito naman ay ipinagtaka ni Eren. At pagkalipas ng ilang sandali, nasambit ni Vincent na hindi niya kailangan na mag-alala tungkol dito. At bumalik tayo sa kasalukuyan sa kinahapunan sa lungsod ng York, kung saan patuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga tao at ng mga orc sa lungsod. At may makikita tayong lalaki na hawak-hawak ang gintong barya ng mga Pendragon, kung saan natanong nito kung ayos lang ba na ito ay kanilang gamitin. Ito ay ang isa sa mga negosyante kung saan habang patuloy itong naglalakad kasama ng iba pang mga negosyante, nasambit nito na mayroon lamang 70% ng ginto sa barya na ito mula sa imperyo, at ito pa ay mas maliit. At dagdag pa nito na pag natapos na ang konstruksyon ng lungsod, ang mababang kalidad na perang ito ay agad na mawawala. Nang bigla na lang may nagsalita na matandang lalaki sa kanilang tabi. At nasambit ng matandang lalaking ito na sa tingin niya ang mawawala ay ang pera ng imperyo. Kung saan napalingon ang mga negosyante at ang mga ito ay labis na nagulat. Ito ay dahil ang matandang lalaking ito na mayroong bigote at hawak-hawak ang gintong barya ng Pendragon, ay ang presidente ng ikaapat na pinakamalaking merchant group ng imperyo, na si Tese Giovanni. At habang nakamasid at hawak-hawak ni Giovanni ang gintong barya ng mga Pendragon, nasambit nito na ang barya ng imperyo ay mawawala dahil ang barya ng mga Pendragon ay mas maliit at mas madaling dalhin. At sa kabila ng dami ng ginto na nilalaman nito, ang halaga nito ay kapareho sa barya ng imperyo, kung saan napatingin sa kanya ang mga negosyante, at dagdag pa ni Giovanni na sa makatuwid, bilang salapi, mayroon silang parehong halaga subalit ang barya ng imperyo ay mas mahirap na dalhin. At napatanong si Giovanni sa ibang mga negosyante, kung saan natanong nito sa kanila kung alin ang kanilang itatago at alin ang kanilang gagastusin. At dahil sa mga nasambit nito, nagulat ang ibang mga negosyante dahil napagtanto nila ang mga sinabi ni Giovanni. At lumipat naman tayo sa loob ng conference hall, kung saan hawak-hawak ni Vincent ang bote ng beer. At nasambit nito na mayroong kasabihan sa mundo ng negosyo, ang daga na gumagalaw sa merkado ay mas mabuti kesa sa elepante na natutulog sa baul. At dagdag pa nito,
habang patuloy na hawak ang bote sa harap ni Luna at ni Eren, na ang pera ay mahalaga lamang kung ito ay umiikot sa merkado. At habang binubuksan nito ang beer, nasambit nito na kung itatago bilang ari-arian ang mga gintong barya ng imperyo, sa kalaunan, ituturing itong mga gold nugget na mayroon sila ngayon, at ang gintong barya ng Pendragon ay babaha sa merkado. At natanong siya ni Luna kung ang ibig ba nitong sabihin ay ang masamang kalidad ng pera ay magtataboy sa magandang kalidad. Kung saan agad naman siyang sinagot ni Vincent na siya ay tama. At nasambit ni Vincent na pinaniniwalaan niya na maaari rin itong magawa kahit sa isang papel lamang. At dahil sa nasambit nito, natanong siya ni Eren kung ito ba ay posible, kung saan agad naman siyang sinagot ni Vincent na ito ay sa kanyang palagay lamang. Subalit habang si Vincent ay nakatingin sa paglubog ng araw sa bintana ng conference hall, nasambit nito na sa isang malayong hinaharap pagkatapos ng kanilang kamatayan. Marahil makikita nila ang aktwal nitong patunay, kung saan dahil sa nasambit ni Vincent, ito ay ikinabigla ni Eren. At nasambit nito sa kanyang isipan na alam niya ang mga pangyayari sa hinaharap ng kanyang nakaraang mundo subalit ang nakikita ni Vincent ay lampas pa dito. At habang siya ay nakatingin kay Vincent, nasambit nito sa kanyang isipan na ang Grey Sunset, na si Ron Vincent ay isang tunay na nakakatakot na tao. At bumalik naman tayo kay Giovanni, kung saan habang patuloy na hawak-hawak nito ang gintong barya ng mga Pendragon. Napaisip siya na para magawa ng mga Pendragon na makabuo ng ganito kaganda na plano, mayroon sa tabi ni Eren na isang sobrang matalinong tao. Kung saan habang naaalala ni Giovanni si Vincent sa kanyang isipan, napatanong siya kung paano ni Eren na napaamo ang isang tao na mapanlinlang na kagaya nito. At nasambit nito na sa loob ng isang taon, subalit binawi niya ito at sinabi niya na sa kalahating taon mula ngayon, ito ay magiging isang nakakamanghang bagay. Ang kanilang tinatawag na lungsod ng kalayaan, ang lungsod ng York. At tulad ng sinabi sa plano ng Grey Sunset na si Ron Vincent, tunay nga na ang mga imigrante ay mabilis na bumaha sa lungsod ng York. Kung saan makikita natin ang pagdating ng mga mahihirap na imigrante, at pati na rin ang mga mayayamang tao na mayroong iba't ibang mga lahi. At pumunta tayo sa loob ng conference hall sa lungsod ng York, kung saan patuloy na dumadagsa ang iba't ibang mga negosyante sa harap ni Luna. At makikita natin ang pagpapaliwanag ng isang lalaki, kung saan patuloy din na sinusulat ni Luna ang lahat ng mga detalye ng sinasabi nito. At pagkalipas ng ilang oras, pumunta naman tayo sa isang silid sa loob ng kastilyo ng Conrad. At makikita natin si Luna dito na dala-dala ang tumpok ng mga papel na kanyang nakuha mula sa lahat ng mga negosyante na nasa loob ng conference hall. Kung saan nasambit nito na narito na ang mga ulat ng mga negosyo na dumating sa York para sa ngayong araw. Kung saan agad din itong tiningnan ni Vincent at ni Eren habang sila ay nakaupo sa kanilang lamesa sa harapan ni Luna. At makikita natin na binasa ito ng mabuti ni Eren. Kung saan natanong nito si Vincent kung ang lahat ba ay naaayon sa kanilang inaasahan. At agad naman siyang sinagot ni Vincent ng oo. At dahil sa mga sinulat ni Luna, nasambit ni Vincent kay Luna na nagawa niyang makita ang mga pananaw ng mga negosyante sa kanilang negosyo at nagawa pa nitong malaman ang kanilang tunay na intensyon. At dahil dito, nasambit ni Vincent na si Luna ay napakatalentado sa gawaing ito. Kung saan dahil sa mga sinabi nito, ito ay labis na ikinasaya ni Luna. At dagdag pa ni Vincent na mula nang lumaki ng sobra ang bilang ng mga negosyo na pumupunta sa kanilang teritoryo. Kung wala si Luna ay hindi nila makakaya na silang dalawa lang ni Eren. At dahil sa nasambit ni Vincent, agad naman na nagpasalamat si Luna sa kanyang papuri. At pagkalipas ng ilang sandali, siya ay kaagad din na lumabas sa silid. Kung saan ang maisara ni Luna ang pinto at siya ay tuluyang makalabas sa silid. Nilingon ni Vincent si Eren, kung saan naagaw ang pansin nito. At nasambit ni Vincent kay Eren na si Luna ay isang maayos na babae. Kung saan napapikit si Eren at agad naman siyang sumang-ayon sa nasambit nito. At pagkatapos ng pangyayaring yon, lumipat naman tayo sa isang gusali sa lungsod ng York kung saan ito ay patuloy na ginagawa ng mga tao. At may makikita tayong isang orc na mayroong dala-dalang kahoy. Ito ay si Karta, na bigla na lang ibinato ang kanyang hawak na kahoy ng napakalakas papunta sa itaas ng ginagawang gusali kung saan pa sigaw nitong nasambit, "Kunin mo ito, Pendragon." Kung saan ang ibinato nitong kahoy ay agad din namang nasalo ni Eren. At dahil sa ginawa ni Karta,
pagalit siyang sinigawan ni Eren na huwag siyang magtrabaho ng marahas. At natutuwa naman siyang sinagot ni Karta na hindi ito maiiwasan, dahil yon ay isa lamang na mahinang paghagis ng mga orc. At habang daladala ni Eren ang kahoy kasama ng isang lalaki, makikita natin ang pagdating ni Isla habang siya ay sakay ng kanyang griffin na may dalang materyales. Kung saan si Isla ay napatingin kay Eren. At napansin nito si Eren na masayang nakikipag-usap sa imigrante, na parang siya ay isang normal na tao lamang. At pumunta naman tayo sa tabi ng ginagawang gusali, kung saan makikita natin si Luna at si Vincent na nakaupo sa isang bangko habang nakamasid sa mga manggagawa. At dahil sa napapansin ni Luna, natanong niya si Vincent kung bakit si Eren ay kasama na gumagawa sa konstruksyon. At habang umiinom, sinagot siya ni Vincent na ito ay para sa imahe ni Eren. Kung saan nasambit pa nito na kung si Eren ay pinagpapawisan kasama ng mga manggagawa, makukuha niya ang puso ng mga tao. At dagdag pa nito na makukuha ito ni Eren bilang isang kasamahan na nakatayo sa kanilang tabi. Kung saan dahil sa mga nasambit ni Vincent, ito ay labis na ipinagtaka ni Luna. At habang nanlalaki ang mga mata ni Vincent na nakatitig kay Eren, nasambit nito na ito ay kanyang inirekomenda para gawin ni Eren. Subalit mukhang si Eren ay sobrang pamilyar sa gawaing ito, kung saan makikita natin ang tuwa sa mukha ni Eren habang siya ay nagtatrabaho. At habang ito ay patuloy sa pagtatrabaho, naisip niya na ito ay kagaya ng dati sa kanyang nakaraan. Kung saan sa dati niyang buhay sa nakaraan noong siya pa ay si Raven, siya ay palaging tumutulong sa kanilang mga tao. At ganoon din ang kanyang ina, kung saan bumalik sa alaala nito ang pagtawag nito sa kanila habang ito ay may daladalang basket na napupuno ng mga pagkain. At makikita ang labis na tuwa sa mukha ng kanyang ina habang tinatawag nito ang lahat para kumain. At bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan habang si Eren ay natutulala. Bigla na lang may tumawag sa kanya at sa lahat ng mga manggagawa, kung saan sila ay napalingon at nakita nila si Lindsay na mayroong daladalang basket na napupuno ng pagkain. At habang hawak-hawak nito ang mga nagsasarapang mga sandwich, nasambit ni Lindsay na ito ay oras na para sa kanilang tanghalian. Kung saan pagkalipas ng ilang sandali ay makikita natin na kumakain si Isla kasama ng kanyang mga griffins, at makikita din natin ang masayang pag-uusap ni Karta at ng Centaur Chief kasama ng isang imigrante habang ang mga ito ay kumakain. At ang pagbigay ni Lindsay kay Eren ng kanyang ginawang sandwich. At pagkatapos itong matikman ni Eren, nasambit nito na ito ay masarap. At masaya naman siyang sinagot ni Lindsay na ito ay dahil isa lang siyang karaniwang tao, kaya siya ay sanay na gumawa ng ganitong mga bagay. Kung saan napansin ni Eren ang mga kalyo sa kanyang kamay. At dahil dito mas lalong napatitig sa kanya si Eren, nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Eren dahil sa pagkabigla. Ito ay dahil ang nakikita niya sa kanyang harapan ay ang imahe ng kanyang ina na lumalabas kay Lindsay. Kung saan habang ang dalawa ay natitigilan sa kanilang kinatatayuan, patuloy lang ang mga ito na nagkakatitigan. At habang pinagmamasdan ni Vincent at Luna ang dalawa, nasambit ni Vincent habang siya ay umiinom, napakiramdam niya na siya ay makakainom ng masarap na beer sa lalong mas madaling panahon sa teritoryong ito. Habang si Luna naman ay patuloy lang na napapatitig kay Eren at Lindsay. At pagkalipas ng ilang sandali, siya ay napayuko ng may lungkot sa kanyang mukha. Kung saan agad itong napansin ni Vincent kaya siya ay napatitig sa kanya. At lumipat naman tayo kay Sol kung saan makikita natin na siya ay nasa itaas ng himpapawid habang nakamasid sa teritoryo ng mga Pendragon. At habang patuloy niya itong pinagmamasdan, nasambit niya sa kanyang isipan na ang teritoryong ito ay nagbabago. At dagdag pa nito na nanatili ito ng pareho lang sa loob ng mahabang panahon simula nang una siyang makapunta sa mga Pendragon. Subalit pagkatapos nitong makagawa ng kasunduan kay Eren, ito ay labis na nag-iba. Kaya habang patuloy na lumulutang si Sol sa himpapawid at patuloy din na nakamasid sa teritoryo. Nasambit nito, ano kaya ang masasabi mo dito, Alex? Kung saan siya ay bigla na lang napatingala sa kalangitan kasama ng paglabas ng malakas na ihip ng hangin, at nasambit nito ang salitang Alex Pendragon. At lumipat naman tayo sa itaas ng bundok sa tabi ng teritoryo ng mga Pendragon, kung saan mayroon tayong makikitang lalaki na kasama ng kanyang kabayo na nakamasid din sa kabuuan ng teritoryo. Kung saan nasambit nito na sa wakas, nagawa niya din na makapunta dito. Ang kanyang ninanais na destinasyon, ang teritoryo ng mga Pendragon.
At habang hawak-hawak nito ang kanyang engrandeng espada sa kanyang baywang, masayang nasambit nito na dito mismo. Siya na si Leon Bolt, ay magiging isang mapagmalaki at iginagalang na knight. Kung saan dumaan sa kanya ang malakas na ihip ng hangin habang siya ay patuloy na nakamasid sa teritoryo ng mga Pendragon.